I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe. It's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Nako, eto na. Napapansin na si Sara Duterte ng mamamayang Pilipino, mga kababayan. Ano daw ang nangyari sa kanya? Parang nasiraan daw siya ng bait doon sa ano niya guys press statement niya. Itong media press niya na tinanong siya, nag-press con siya, di ba? Ay nako, no? Sa totoo lang, kahit sino man, napapansin nila po 'yun, yung ugali niya at yung style niya, the way na magsalita siya. Kakaiba guys, ano? Parang nasasapian. Ano po ang sabi dito? Nako, matindi ito mga kababayan. Sabi guys ng Inquirer Net, in needs of psychological assessment. Hala kayo, mga DDS. Hala, my goodness. Hala, dalhin nyo na yan. Kailangan ng check up mga kababayan, no? Baka mayroong there's something inside in her mind. We don't know. Kasi yung reaction niya pa lang, parang kakaiba. Tapos sanga-sanga, no? Yung mga sinasabi niya tungkol kay Pangulong Marcos Jr., hindi salita ng isang professional yun eh. Si Sara Duterte, ang ugali niya may pagka-ugaling Duterte ito, ni Digong eh. Pero grabe, ang pangit ang dating guys. Ikaw isa kang vice presidente, sabihin mo yan, ay di subukan niya. Di ba? Subukan niya. Sa tingin nyo kaya, ang mga Marcos loyalists, hayaan nila na hukayin niya si dating Pangulong Marcos Sr.? I don't think so. Di subukan niya. Baka siyang ipalit namin doon. Kung hindi, pati tatay niya. Tatapo namin sa imbornal. Subukan niya lang, no? Ayun sabi dito, a lawmaker noted that the Vice President Sara Duterte's violent and Grotsky threats showed a troubling level of instability. What the heck? Ano ba ito guys? Hala kayo. Iksiin natin, Sabi, BP Sara should seek psychological assessment. Hala, lawmaker, mismo lawmaker. House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative Jay Concon expressed deep alarm over Vice President Sara Duterte's remarks, saying no sane person would either think of or make such a statement. Tama yun, di ba? Kaya matindi ito guys, kailangan niya po ng check up. Baka mamaya kakaiba na yan, no? Iba yung sasabihin niya ngayon, iba na naman bukas. Parang si Digo nga lang. Hindi mo alam ito, baka nakapintanol din, no? So dahil dito mga kababayan, natatandaan nyo yung video natin. Ang sabi niya kasi, sinabi niya daw kay Senator Amy Marcos, pag hindi daw sa tigilan, huhukayan niya daw ang dating Pangulong Marcos Sr. Sa tingin nyo kaya, magagawa niya yun? Or hanggang salita lang? No? Ang sabi ko nga, di ba sa post ko, ang hamon ko nga, sabihin nyo, mga DDS, sa puon nyo, huwag hanggang salita, gawin niya sa gawa. Di ba? Bakit? Ano bang ginawa sa kanya ni Senator Amy Marcos? Ano bang ginawa sa kanya ni Pangulong Marcos Jr.? Inaway ba siya? I don't think so. Hindi siya inaway. Actually, pinagtatanggol siya ni Pangulong Marcos Jr. Nung pumutok ang 125 confidential fund, sabi ng mga Makabayan Black, magsampa daw sila ng yung may balak sila pa-impeach siya. Anong sinabi kay Pangulong Marcos Jr. in interview? No, ayaw niya ma-impeach si Sara. Sa kabila ng lahat, kaya nga nagalit si Lisa Marcos si First Lady Lisa Marcos sabi ni First Lady, sa kabila ng pinagtatanggol siya ng Pangulo, tapos ganun ang asal niya. Kasi ba naman, nasa Germany ang Pangulo, mayroon sa international forum. Ngayon, ang ginawa ni Sara, siya ang caretaker, di ba? Ang ginawa niya, pumunta sa rally, nakipag-rally. Biro niyo yun. Doon pa lang no? Kaya minsan, maalala ko yung sinabi ni Police Colonel Las Cañas ba yun?
sinabi niya, wag na magtiwala si Pangulong Marcos Jr. kay Sada kasi traidor, aba. Hindi nga nagkamali, no? Parang totoo nga. Why? Nasabi ko yan, mga kababayan, doon sa issue na sinasabi niya, yung sinasabi niya, nung nagkaroon ng graduation, ang PMA yata yun sa Baguio, no? Correct me if I'm wrong. Na yung isang graduating ng PMA, valedictorian yun. Ay, valedictorian ba? Oo. Kasi daw ang tradisyon nila, hinihingi daw ang relo ng Pangulo. Alam nyo, hindi po maganda yun, ano? Hindi po maganda yun. Bakit? Katulad niyan, hiningi daw niya ang relo ni Pangulong Marcos Jr. O, siyempre, ang Pangulo na bigla. Hindi niya alam yun, yung mga ganyang klaseng tradisyon. Ngayon, mga kababayan, there's a reason why hindi niya pwedeng ibigay ang relo na yun. Posible na yung relo na yun ay sa ama niya. So, mayroong sentimental value yun. Kahit sino sigurong Pangulo, even me, like for example, kahit sino siguro, hindi ko po ibibigay kasi mahalaga po sa akin. 'Di ba? Humingi ka na lang ng iba, wag lang 'yun. So I think ang Pangulong Marcos Jr., hindi niyo pwedeng ipagkakait na ganun, madamot, no? Pagdating sa mga guys, sa mga pamana, na 'yun, ibang istorya na 'yan. Hindi pwede po 'yun kahit sino. Kaya ito naman si Sara Duterte, yan ang mga pinapakalat nila ngayon. Kasi si Duterte daw yung hingi, 'di ba? Hiningi daw yung relo, binigay ka agad. Ibahin nyo, iba yun, iba si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Wala naman siyang ama na pangulo eh. Ito si Pangulong Marcos Jr. Ama niya ang naging pangulo. Pamana yan, for sure. Malaking yan guys, malaking sa kanya. Mahalaga sa kanya yung relo na yun. Kasi yan po ang lagi niyang suot kahit saan-saan talaga, no? So, dahil dito, sinabi ni Sara Duterte na nanggigigil daw siya, na pupugutin ng ulo. Wala naman siyang ibang sinasabihan yun, kundi si Pangulong Marcos Jr. kasi toxic na raw that time. Kung toxic pala, bakit sumama ka pa doon? Plastic ka pala eh. Pupugutin daw ang planong pugutin ang Pangulo. So, ibig sabihin, may intention siya. Pwedeng i-assassinate niya ang Pangulo. Kasi sa salita niya eh. Pero try mo, gawin mo kung kaya mo. Titingnan lang natin. Huwag mo lang gawin yan. Sa mga sa harapan ng mga security guard niya, talagang magkagulo yan. 'Di ba? Biro mo yun sa ganyang minded, guys, yung mindset, yung ganyang klaseng pag-iisip, nanggigigil siya. Nakita nyo yung press con niya? Nakita nyo? Siya nanggigigil siya. 'Di ba? Kay Pangulong Marcos Jr. Hindi mo alam kung ano ito, guys, nasa utak nito. Mamaya bigla niya na lang hampasin si Pangulong Marcos Jr. Dahil ganito ang mindset nito eh. Yung pag-uugali niya, mas mabuti naman at talaga namang nag-resign. Nag-resign siya. Ang dami niyang reason nag-resign because hindi niya daw maatim. Marie Joseph. Ay, alam mo, nakapagsalita siya ng ganyan. Katulad ng sinabi ko, nakita niya yung muta ng iba, pero yung gabundok ng muta niya, hindi niya nakita. Feeling perfect, ganon. Di try niya. Pugutin ang ulo ng Pangulo para makita niya yung hinahanap niya, di ba? See? Hindi magandang yan, guys, asal. Hindi mo alam kung abogado to o hindi, no? So, dahil dyan, sa mga pag-uugali ng niyang ganyan, ito ba ang gusto niyo magiging Pangulo? Delikado ito. Baka lahat ng tao tutukhangin niya. At hindi rin tayo makakapayag niyan, no? 'Di ba? Tapos sabi ng mga DDS, nung nagkita sila ni Leni Robredo at saka si Pangulong Marcos Jr., iyon na daw ang hudyat. 'Di ba? Sa pag-sanib persa. Bakit? Ano naman ang problema niya doon sa pagkikita nila ni Leni Robredo? Hindi ba pwede na magbatian silang dalawa? Nagpasalamat nga si Pangulong Marcos Jr. kay Chis Escudero. Reconciliation yun eh. Gumawa ng paraan para maging maayos ba, magkita. Maganda naman yun. Alam nyo naman ang Pangulong Marcos Jr., hindi po siya palaaway. Lahat nga kaibigan niya. Walang political color. No?
Sabi niya nga, pagkakaisa means, anong klaseng kulay ka? Ha? Lahat yan, makikinabang ka sa mga magagandang proyekto niya. Pilipino ka eh. Binibigyan nyo ng kulay. Ha? Binibigyan yung kulay. Oy, sus, hindi nyo nakita. Si Sara nakipagkita din kay Leni Robredo. Grabe kayo. Now, sabi ng mga DDS, ipupursigin nila para magiging pangulo raw. O di, try nyo. Kung makakalusot yan. O, like for example, halimbawa lang, this is my, and my thinking lang. Kung ang mga dilaw, kasi galit talaga sa mga Duterte, itong mga dilaw, if ang dilaw, like for example, makaupo si Sara, no? Pag ang dilaw ay mag-rally, o magmarcha sa Menjola, sa EDSA, ngayon, pag hiniling nila, yung aming suporta, mga pula, well, I think, we can join, why not, di ba? Para mapatalsik, ang mga masasamang politician sa palasyo. O, bakit hindi, di ba? Kung minsan lang naman, hihingin nila. Isang beses lang. O, di ba? Para mapatalsik. Pwede. So, dahil dito, mga kababayan, ang daming nag-react. Ito yung sinabi ng isang mambabatas, guys, yan ang sinabi ni Senate President Chis Escudero. Sabi niya dito, I'm becoming ang mga ganyang uri ng pahayag, lalo na sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Tama. Nakakahiya. Nakakahiya talaga si Sara. Tingnan yung itsura niya, parang bugnutin. Tulad ng marami, nagulat at hindi ko inaasahan, yun, paalala lang sa ilang opisyal natin, isama na yung sinabi ni Davao City Mayor Baste na dudurugin niya raw na parang Marawi ang Ilocos Norte. See? Kapag siya ay naging Defense Secretary. Hindi ito salita na dapat ginagamit ng mga opisyal at hindi ito bagay na pwedeng idaan sa biro o isang katatawanan na kwento lamang. Para sa akin, ito ay mga seryosong bagay nang nakakaapekto sa buhay ng tao na hindi dinadaan sa biro, much less sinasabi sa politiko. You see, guys? Tama yun. Ito yung mga taong profesional. Ito kasi yung magkapatid na ito, ugaling kalyo, ugaling kalyeng aso. Mas okay pa yung asong kalye nasasaway mo. Itong mga to, feeling maangas, wala naman talas. Di ba? Hanggang salita lang kayo, hindi nyo kayang gawin. At sino naman magsasabi na magiging defense secretary yan si Baste? Oy, itaga mo sa pagmumuka mo, hindi mangyari yun. Napaka-incompetent mo. Wala kang alam sa pamumuno. Ganun din si Sara Duterte, ambisyosa. Gusto niya maging pangulo. Hindi pwede yan. Malabo mangyari yan. We will see. Ito pa, mga kababayan. Buti si Senate Chis Escudero, no? Ito, makalin ito, guys. I think, pink, taga Bicol ito. Pero tingnan nyo naman, di ba? Kung paano sila magsalita. Di ba? Mga profesional mga yan, Okay? Yung mga dilaw kasi, makikita mo sa kanila, pagdating sa mga soberenya ng bansa, may pakialam sila, Itong mga Duterte, walang pakialam kasi mga pro-China. Dahil dito, mga kababayan, marami talagang nagagalit dito sa mga pahayag ni Sara Duterte. Di ba? Tama yung sabi ni Senate President Chis Escudero. Yang si Baste, nakita niyang Ilocos Norte, dudurugin niya daw yung mga adik. Ano naman kaya yung lugar niya? 37 employees, adik, positibo sa droga. Kung makapagsalita, no? Kaya minsan sabi ko, ano pa nangyari itong mga ito? Ano bang klaseng pag-iisip na ito? Parang malala na. Pwede naman dalhin sa yan, magpa-check up sa Mandaluyong, di ba? Ito pa, yung sinabi ng mga sulon, guys. Yung sinabi ni Laila de Lima. I honestly believe that Bisara is a bit unhinged. To say such things as a throwing the body of a man out to sea and imagining to chop off the president head. Biro nyo yun? While making out her father to be a fair person who did not cross anymore. Diba? Hindi talaga tumutugma ang pag-iisip niya
sa realidad. Nakakabahala, agoy. O, dapat lang guys nga, ipapacheck up yan sa mental. Kayo naman, o. May psychiatrist naman sa Davao, eh. Kaya, pwede nang tingnan yan. Baka na-overstress ba? No? Tama yun. Ha? Yung sinabi. Tapos, hukayin niya ang Pangulong Marcos Sr. Try niya kung kaya niya. Huwag hanggang salita, gawin niya sa gawa. Oh, siya na lang ipalit namin doon sa hukay, pati yung aman niya. Oh, di ba? Subukan niya lang talaga. Diyan niya makikita kung sino talaga ang mga Marcos loyalist. Sa tingin niyo kaya papayag kami? Siyempre hindi. Di ba? Hanggang salita, kulang 'yan sa gawa. Oh, dahil diyan mga kababayan, see? Ito dilaw ito, Liberal Party ito. Tingnan niyo. Kasi hindi lahat ng dilaw ay makamarcos. Ang mga dilaw, it doesn't mean ay suportado nila si Pangulong Marcos Jr. Pero guys, sa totoo lang, no, karamihan naman sa kanila, nakikita nila ang pamuno ng Pangulo. Talaga naman bumilib sila. Tulad yan ni dating Senator De Lima. Dahil dito, mga kababayan, ito pa yung sinabi ng yung iba. Nakikita nyo yan? House Young Guns condemn BP Sara for threat to discredit Marcos Sr.'s remains. Di ba? Antindi? Ano sabi? Threatening to discredit, ayan, the dead just to shift the narrative is utterly unacceptable. The Vice President must answer the allegation against her non-stop to such shameful action. Sabi ni Congressman Adjung ng Lanao del Sur. Ang sinabi po din ng isa, si Congressman Gutierrez, this is pure desperation. Instead of facing the allegation head-on, BP Duterte resorts to vile threats. It's a clear attempt to divert attention, but no amount of disrespect will cover up her mismanagement. Yun. Tama. Alam nyo guys, kaya siguro isa sa mga dahilan, kahit hindi niya naman pwede sabihin na ganun, sinabi niya na lang para makuha ang simpansya ng mamamayang Pilipino, para ituon sa kanya ang atensyon, para sabihin, matapang, si ganun. Talaga lang? Sa tingin nyo kaya ang sambayan ng Pilipino matutuwa sa ginagawa niya? Of course not. Ang matutuwa lang dyan yung mga dilis. Sa ganitong klaseng ugali, sambayan ng Pilipino, ayaw nila ang isang pinuno ng bansa na may ganitong klaseng mental disorder. Delikado. Kaya mga Pilipino, sa darating na mga eleksyon sa mga darating na panahon, especially 25, malay pa 28, alam nyo na. 'Di ba? Talagang hindi magandang ganitong klaseng asal. Ang asal na mayroong ganyan, yung asal na ng isang anak or isang tao na nagrebelde. 'Di ba? Yung mga lumabas sa bunganga niya, napaka-toxic niya. 'Di ba? Kaya nga sabi ko, subukan niya lang na gawin yun, hukayin. Titingnan natin kung saan siya saan siya lalagay. 'Di ba? Ipakita niya yung tapang niya. Kung talagang kaya niyang gawin yun. Para magkaalaman na, 'di ba? Subukan niya lang talaga. At subukan niyang galawin si Pangulong Marcos Jr. Ay, talaga. Isusuka siya talaga. If ever may mangyari kay Pangulong Marcos Jr., alam niyo na kung sino. Doon pa lang sinasabi niya, pupugutin ng liig. Doon pa lang parang nag-act siya ng assassination pagtangka sa buhay ng Pangulong Marcos Jr. Binabase ko doon sa sinabi niya. Yun ang aking, yun ang aking pagkakaisipan di ba? Yun ang aking analisa doon sa sinabi niya. May pagtatangkang sa buhay ni Pangulong Marcos Jr. Ikaw ba naman, mga kababayan, vice presidente ka? Magsalita ka ng ganyan, mag-isip ka ng ganyan, pupugutin mo ng ulo? O di, gawin mo kung kaya mo. Titingnan natin kung saan ka pupulutin. Titingnan ko lang kung saan sa pupulutin. Gawin niya yung mga sinasabi niya. Tingnan natin. Ngayon pa lang,
Ha? Makikita ng sambayan ng Pilipino yung ganitong klase ng ugali. Wala na, lagpak na ito. Kaya wag na kayong umasa. At mga ambisyosong mga dilis. Wala nang pag-asa yung puon nyo. Ang sinabi ni Trillanes, ito. Ito yung sinabi ni Trillanes, mga kababayan. Kung hindi pa maliwanag sa inyo na psychologically unstable si Sarah, then watch this video. Gusto ko tanggalin yung ulo niya. Walang ibang sinasabi yan, guys, kundi si Pangulong Marcos Jr. Kasi katabi niya that time. Di ba? Naiinis pala siya nung that time. Ba? Huwag niya dadalhin yung pagka nega niya. Subukan niya lang para makita niya yung hinahanap niya. So, yun, mga kababayan. Ano po ang kapalagayan nyo dito kay Sara Duterte? Parang, ay, nako. Ay, parang may guys yata, parang may susunod kay Sisa. Sisang grasa. So, thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.